Tingnan natin, sabi nga dito, meron na daw siyang listahan eh. Oh, ito daw, meron na daw siyang listahan ng mga ano, sino-sino ba ito? Sige nga. Ay, wait lang, di ko pala napakita ito. Ibinunyag naman po ng ating Pangulo ni PBBM na hawak na niya ang mga pangalan ng mga sangkot sa katiwalian sa mga flood control projects. Sa podcast interview na inilabas kahapon po sa kanyang vlog, sinabi po ng ating Pangulo na hindi palalampasin ng administrasyon kahit pa mga kalyado ang sangkot sa mga anomalya na nagdulot po ng mababang kalidad ng mga proyekto ng gobyerno. Handa rin naman nung ilagay sa blacklist ng gobyerno ang mga kontraktor na makikitang hindi naging maganda ang trabaho. Narito po ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sorry na lang. Hindi na kita kaalyado kung ganyan ang... Ito patama-tawa eh, no? Kala niya yung problema ng Pilipinas, makukuha sa pa-cute niya, hindi naman siya cute. Unang-una sa lahat, hindi naman siya mukhang mabango. Hindi naman siya gwapo. Oo, tapos pabago-bago pa isip. Itong tao na to. Alam mo, the more na tinatry mong maghanap ng maganda dito sa tao na to, wala kang makikitang matino eh. O lahat, puro kabalbalan yung makikita mo. Hawak na daw niya yung listahan, pero pag tinanong mo, wala, nag-iimbestiga pa sila. Hawak na daw niya yung listahan, pero pag tinanong mo kung sino-sino, mahirap naman magbintang ng wala ka pang ebidensya. Pukin ang ina niyan. Hawak mo na yung listahan, tapos wala ka pang ebidensya. Ano ba talaga? Tangina, kababuyan talaga itong ginagawa ninyo sa Pilipinas. Ginagawa mo. Ayaw na kitang kaalyado. We already have some names that are coming up that will be, first of all, corporations that mga contractor na talagang kitang-kita na hindi magandang trabaho nila. So, we will put them on a blacklist. Hindi na pwedeng, hindi sila pwedeng magkontrata sa gobyerno. Ba't hindi mo sabihin kung ano yung mga pangalan ng mga yan? Para at least magkaroon na kami ng listahan din ngayon pa lang, tapos titingnan natin kung sa mga susunod na mga proyekto nagbibid ba yung mga yan. 'Di ba? Sabihin mo na kung sino, kasi bakit sinasabik mo pa yung tao wala talaga mga bossing. Wala talaga siyang listahan, pero pinaaasa niya kayo na meron siyang listahan para kunyari may mangyayari. Pero tandaan ninyo ha, last year, yan na yung speech ng kupal na yan. 5,500 flood control projects. Ang natapos nila, nung tinanong kinaumagahan, nabangga ng barko. Na-overwhelm yung baha. Hindi ko lang kasi maintindihan eh. Parang hindi ko alam, Bongbong ha, kasi sinabi mo ipunin yung baha, hindi mo naman sinabi na gagawin mong ipunan yung Metro Manila. Akala naman namin, nung sinasabi mong iipunin yung baha, akala namin iipunin mo somewhere, iipunin mo sa bahay nyo, ganyan, iipunin mo sa swimming pool ninyo. Eh mukhang ginawa mong ipunan. Putangin na, yung mga nababaha, yung barangay, yung Malabon, Caloocan, Quezon City, Metro Manila, hindi kami informed na gagawin mo palang catch basin ng buong bayang Pilipinas dahil dyan sa 5,500 flood control projects. Tingnan mo 5,500 flood control projects, tapos ngayong taon na to, meron daw natapos na 10,000 plus flood control projects. So imagine, may mga natatapos na proyekto pero walang resulta. Utang ina niyan. Anak ng tinapay na yan. Si PBBM po yan. Ipinangako po ng Pangulo na maglulunsad ng investigasyon ang gobyerno sa mga irregularidad. Tangina, pinangako mo na naman yan. Pinangako mo rin sa hoarder yan. Pinangako mo sa smuggler. Tangina niyan, wala. Pinangako mo rin sa mga drug lord. Wala nangyari. O ito na naman, pinapangako mo na naman. Last year, pangako mo rin yan. Hayop ka. Mga proyekto ng flood control. Dapat din umanong malaman ng publiko ang mga taong responsable sa kanilang naranasang paghihirap dahil sa pagbaha. Pakinggan natin muli ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So for us to fix the problem, we have to know what happened and where did it go wrong at sinong dapat managot. Meron dapat naman managot dahil sa dinadaanan na hirap na dinadanas ng ating mga kababayan. They have to be told who is responsible and somebody has to answer for their suffering. Nilinaw naman po ng Pangulo na hindi ang Department of Public Works and Highways o ang DPWH ang magsasagawa ng investigasyon.
Pero hindi pinangalanan ng Pangulo kung anong ahensya ang magsasagawa ng investigasyon. Imagine, even the agency who's gonna handle the investigation, secret. Tangina niyan, baka yung resulta nito secret din. Sino yung mga involved? Secret. Sino yung mag-iimbestiga? Secret. Anong mangyayari sa investigasyon? Secret. Okay, ina niyan. Gunggong talaga ang putang ina, tapos pinapalakpakan na naman. Ay, ewan ko ba mga Pilipino, sa totoo lang, tangina, kailan pa kayo matututo? O, kailan nyo pa pananagutin itong tarantadong ito? O, na walang ginawa sa buhay ito kundi pestehin ang bayang Pilipinas. Napakasinungaling. O, kala mo nagtotoong isang kupal puro secret. Adik ka ba? Secret. Papadrag test ka? Secret. Sangkot ba yung asawa mo sa krimen sa Amerika? Secret. Nakdang putang ina, puro secret. Ano yan? One down secret? Investigasyon na magsisilbing daan para magsampa ng kaso laban sa mga opisyal ng gobyerno. Inilabas rin umano nila ang mga pangalan ng mga sangkot sa mga tiwaling proyekto para malaman ng publiko. Magkakaroon din po umano ng mekanismo para magsumbong ang mga tao. Narito muli ang pahayag ng ating Pangulo. Hindi talaga DPWH. Hiningi lang natin, hindi nang hiningi, kinuha na natin yung listahan. Kaya yung mahalaga doon sa aming pinag-usapan na isa sa publiko natin. So malalaman ng tao, yung tiga doon. Kailan? Kailan malalaman? Secret. Tang-inan ng podcast to. Walang silbing putya. Barangay 1, 2, 3. I'm sure marami magsusumbong dyan. Handa rin umanong kasuhan ang mga kontraktor na gumawa ng mga substandard na proyekto. Pakinggan natin po ang sinabi muli ng ating Pangulo. Number 2, lahat ito, yun na nga, kakasuhan. Kakasuhan yung mga substandard na proyekto. Pwede ba yung mga substandard na utak? Pwede rin. Yung mga substandard na congressman, pwede ba kasuhan yan? Substandard na senador, lalong-lalo na yung substandard na presidente, pwede ba yan? Oo, kasi putang ina, kinuha natin presidente, parang segunda mano na sira pa Natin, sasabihin natin, saan napunta yung pondong ito? Saan napunta sa ganyan? Pag hindi sila makapag-explain na mabuti, we will have to take it to the next step. Samantala, hinikayat po ng Department of Interior and Local Government. Napakalambot. Wala nang laman yung zona niya. Yung post-zona niya na podcast, wala pa din laman. Putang ina niyan. Diyan mo makikita na yung utak niya, wala talagang laman. Walang plano tong tarantado na to. Kaya nga sabi ko nga ang tiis-tiis na lang. Sabi din naman ni Basta, tiis na lang. 2 years na lang yan. Konting tiis na lang. O, pagkatapos nitong taon na to, sigurado tayo magbabago na rin yung, siguro magbabago na yung landscape. Abangan na lang natin kung sakaling matapos tong taon na to, at 2026 na, tapos 2028, abangan na lang natin kung baka mga 5 piso na lang iniwan nila kay Inday. O, malamang sa malamang ang gagawin itong mga kupal na to dahil hindi nila mapapabagsak si Inday Sara. Through impeachment, through cases, through anything, hindi nila mapapabagsak si Inday Sara at mananalo si Inday Sara sa 2028, sigurado sila. Alam mo, ang gagawin ng mga to, sisirain na nila yung Pilipinas para pag naging leader si Inday, hindi niya kayang ayusin. Tapos, anuhin na naman nila, kakukutsabahin na naman nila ang media para silipin lahat. O kita nyo si Inday, 1 taon na, 2 taon na. Hindi pa niya na aayos yung problema ng Pilipinas. O, ibig sabihin mahina siya. Hindi sa maghihina si Inday Sara. It just means talagang beyond repair ang Pilipinas pag iniwanan nitong mga hinayupak na to. Taki mo, lalaki ng inuutang, ang lalaki ng budget, tapos walang nagagawang proyekto. Anak ng tinapay, paano naman yan? Paano naman yung susunod na presidente niyan? Baka nga mamaya pag nakita ni Inday na putang na ganyan kabulok ang Pilipinas na iiwan nila, baka hindi na tumakbo yan O sinong gago ang gusto pang maging presidente sa Pilipinas na wasak na? Ang lakas na naman ng NPA, ang lakas ng mga drug lord, ang lakas na naman ng mga sindikato. Ang sugarol pa yung mga tao, mga addict na yung mga Pilipino. Kaya nang yan. Tapos walang bagong proyekto. Sinong gunggong ang gustong pamunuan ng Pilipinas na putang na lubog na? Oo, pero huwag kayong mag-alala. Siguro, pag dumating yung panahon na yan, wala man pondo si Inday, wala man siyang katulong sa gobyerno, tayo na lang mga Pilipino tumulong sa kanya.
o DILG, ang publiko na gamitin po ang kanilang subaybayan web platform para subaybayan ang mga proyekto ng infrastruktura sa kanilang mga barangay, bayan at lungsod. Nagbibigay po ang subaybayan ng real-time at madaling access na data. Okay, may bago na naman sila. Meron na nga silang bukas yung bureau, ay ano yun? Something urgent, may mga ganun bukas eh. May bukas na, meron na naman subaybayan. Okay na yun, ang dami nyo nang binuksan ah. Bukas, subaybayan. Build better more. Ang dami nyo nang ginawa. Tapos meron pa si Torre na pag tinawagan mo ilang minuto lang dapat mag-respond din na sila. Ang dami nyo binubuksan ng mga hotline na wala naman yata ang tao yan. Walang iya kayo. Sa mahigit 80,000 projects na pinondahan po sa pamamagitan ng Local Government Support Fund, Support to Barangay Development. Yan. Kanino magsusumbong sa DILG? Tapos yung DILG, sinong pananagutin niya? Hindi naman niya hawak ang congressman. Ang hawak lang ng DILG, pucha yan, mga mayor, local government nga eh. Department of Interior and Local Government. Hindi naman local government ang ang Congress eh. So paano niya ngayon masosolusyonan to? Pag sinumbong mo sa kanya, anong gagawin DILG? Anong gagawin ng DILG? Meron ba kayong parang knowledge tree kung papaano magfa-function itong subaybayan na to? Magsumbong ako. Anong gagawin ng DILG? Saan niya isusumbong yung sumbong ko? Tanginan nyo, style nyo bulok. Walang mangyayari dyan. Program, conditional matching grant to provinces at mga inisyatiba ng mga LGU. Maaring ma-access po ang subaybayan sa www. Ano yan, subaybayan nyo. Puchaya, may bago na naman silang inilunsad na website kung saan magsusumbong ka. Okay nang inan yan, pero hindi mo alam at hindi nila pwedeng ipangako at hindi nila kayang ipangako na yung isusumbong mo aaksyonan nila. Basta magsumbong ka lang, parang kay Tulfo din, magsumbong ka kay Tulfo tapos wala nang resulta. Ang boses ng masa hindi natatakot, katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta